Ang piknik na ikinasa ng ilan sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansang Qatar naging dahilan ng kanilang pagkakaaresto. Ito nga ay matapos na makitaan sila ng ilang bitbit na banner at may mga mensaheng nakasulat dito. Ito nga ay mahigpit na pinagbabawal sa bansang Qatar. At kung sakaling mapatunayan nga na sila ay nagsasagawa ng isang political rally, ay ito ang pwede nilang sapitin. Tinutulungan na ng gobyerno ang 16 na Pilipinong nakakulong sa Qatar dahil sa pagtitipon nila nung karawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpaalala rin ang Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy na sumunod kayo sa mga batas ng bansa kung nasaan sila. Nakatutok si JP Soriano. Sa picnic idinaan ng maraming Pinoy abroad ang kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Biyernes. Para diyan ang permit na kinuha ng mga nagtipon sa The Hague, the Netherlands, bagay na ipinaalala ng pulisya roon. May paalala rin ang Department of Foreign Affairs sa pakikitungo nila sa iba tulad sa mga mamamahayag. Huwag magharas ng mga tao, dapat sumunod. Yun lang po. Kasi ayaw natin na pati kayo makasuha or punin ng polis dahil unruly kayo. Picnic lang din umano ang ikinasa ng mga taga-suporta niya sa Qatar. Pero may mga bitbit silang mensahe sa bansa kung saan bawal ang mga political rally. Sa 20 inaresto ng pulisya sa Qatar, 16 pa ang nakadetene ngayon. 3 ang pinalaya dahil minor pa. I think they were harmless. It was more like a picnic gathering. Kaso meron silang mga siguro t-shirts, may mga placards or what, no? Yun ang dahilan kaya sila naresto. Alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos ay ginagawa ng Foreign Affairs Department at Philippine Embassy roon ang lahat para tulungan sila, lalo't hindi bababa sa 3 taon ang kulong sa mapapatunayang guilty sa paglahok sa political rally. We're hopeful that they will be released in the next week or so. Hindi naman sila nanggugulo. Plus deportation, they will have services of legal counsel. Iba yung patakaran doon. Wala kayo sa Pilipinas. Alam namin na may emotional issues involved or emotional tong issue na to. Pero nandiyan kayo para magtrabaho at hindi mawala trabaho ninyo para sa sarili nyo, para sa pamilya nyo. Samantalang, nangako naman ang gobyerno ng Pilipinas na hindi nito papabayaan ang mga naarestong OFW at patuloy silang magbibigay ng tulong para sa mga ito. Sinabi nga rin ng gobyerno na handa silang mag-provide ng mga legal assistance para sa mga ito. Ito nga ay kasabay ng pag-usad ng investigasyon. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Yan ang tiniyak ng Malacanang sa gitna ng pagkakabilanggo ng ilang Pinoy sa Qatar na nakilahok umano sa rally kasabay ng pagdiriwang sa 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa huling pahayag ng DFA, nasa 19 na Pinoy pa ang nakapiit. Ayon kay Castro, kaagad namang nagpadala ng labor attaché ang pamahalaan para masiguro ang karapatan at maibibigay ang pangangailangan ng mga Pinoy. Hindi naman daw hahadlangan ng gobyerno ang mga taga-suporta ni FPRRD, lalo na yung mga narito sa Pilipinas. Kung maraming sumusuporta sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yon. Hindi po natin to pipigilan. Sa gitna ng pagkakadetain ni Digong, hindi rin tinatantanan ng issue ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Isa na nga rito ang paglutang ng mga bagong pangalan na iniuugnay sa kontrobersyal na confidential funds ng Office of the Vice President. Isiniwalat ni House Deputy Majority Leader Representative Paulo Ortega ang anilay Team Grocery na nakalistang benepisaryo ng confidential funds ng OVP. Kabilang sa mga ng isang Beverly Claire Pampano, Miko Harina at Ralph Josh Bacon. Hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo nagtataka. Siguro lahat po ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP.
Dahil sa lumutang na panibagong issue, ipinauubaya na raw ng Malacanang sa Kongreso kung gagamitin ng mga ito bilang ebidensya sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paalala lamang po sa lahat ng OFW, sana po ay isipin natin na wala tayo sa Pilipinas at sana'y maghinay-hinay tayo sa mga ginagawa nating aksyon. Baka imbes na makatulong tayo sa bayan, ay mismong trabaho nyo ang mawala. Alalahanin din po natin na trabaho ang pinunta natin sa abroad at hindi sakit ng ulo. At kung nagustuhan nyo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.